Our reading for today is taken from the Holy Gospel according to John. Jesus revealed himself again to his disciples at the Sea of Tiberias. He revealed himself in this way. Together were Simon Peter, Thomas called Didymus, Nathanael from Cana in Galilee, Zebedee's sons, and 2 others of his disciples. Simon Peter said to them, "I am going fishing." They said to him, "We also will come with you." So they went out and got into the boat, but that night they caught nothing. When it was already dawn, Jesus was standing on the shore, but the disciples did not realize that it was Jesus. Jesus said to them, "Children, have you caught anything to eat?" They answered him, "No." So he said to them, "Cast the net over the right side of the boat, and you will find something." So they cast it and were not able to pull it in because of the number of fish. So the disciple whom Jesus loved said to Peter, "It is the Lord." When Simon Peter heard that it was the Lord, he tucked in his garment, for he was lightly clad, and jumped into the sea. The other disciples came in the boat, for they were not far from shore, only about 100 yards, dragging the net with the fish. When they climbed out on shore, they saw a charcoal fire with fish on it and bread. Jesus said to them, "Bring some of the fish you just caught." So Simon Peter went over and dragged the net ashore full of 153 large fish. Even though there were so many, the net was not torn. Jesus said to them, "Come have breakfast." And none of the disciples dared to ask him, "Who are you?" because they realized it was the Lord. Jesus came over and took the bread and gave it to them, and in like manner the fish. This was now the 3rd time Jesus was revealed to his disciples after being raised from the dead. Kaibigan, kung tayo ay malungkot o masaya, pagod o may problema, at titingin tayo sa taas ng main building at makikita natin ang mga estatwa sa gitna, ito sana ay magpaalala sa atin na kasama natin ang Diyos. Ang mga estatwang iyon ay tinatawag na the Triac, which stands for faith, hope, and love. At hayaan niyo po ako na gamitin ito bilang visual aid o imahe para sa ating pagninilay ngayong araw. Una po ay faith. Magpaalala sana ito sa atin na ang buhay ay isang paglalakbay na may pagtitiwala sa Diyos. Nasa isip siguro ng mga apostoles, balik tayo sa dagat, kung saan una nating nakita ang Diyos, una natin siyang nakilala, kung saan natin siya unang nakasama at nadama. Sa panahon na nahihirapan tayo, balikan natin siguro yung mga taong nagmamahal sa atin, saan tayo nanggaling, yung mga sacrifices natin at ng mga pamilya natin upang makarating tayo kung asan tayo ngayon. Bakit tayo patuloy na lumalaban? Ano yung pangarap na gusto nating maabot? Balikan natin yung mga masasayang experiences natin nung tayo ay first year or first day natin sa klase. Balikan natin yung mga panahon na ramdam natin ang pagmamahal ng Diyos. At magtiwala sana tayo na hindi kailanman tayo iniwan at iiwan ng Diyos. Kailangan pala natin ang mga panahon ng kababaan upang makita natin ang tunay na kahulugan at kahalagahan ng mga bagay-bagay. Pangalawa po is hope. Sana patuloy tayong umasa. Patuloy tayong umasa kasi hindi tayo pwedeng sumuko. Malungkot, nagtatago, at hindi alam ng mga apostoles kung ano ang gagawin nila. Pero napasabi si Peter sa ating gospel, "I am going fishing." Ang ganda ng panahon para mangisda. Gaano man kadilim o lungkot o hirap o sakit ang pinagdadaanan natin, napasabi si Peter, ang ganda ng panahon para mangisda. Bagong araw, bagong pag-asa, ika nga. Kaya sa Diyos ay kumapit ka. Ang ganda ng sikat ng araw upang bumangon tayong muli at patuloy na lumaban. At pangatlo po ay love. Kung ipagpapatuloy natin ang ating pagbasa ng gospel ngayong araw,
makikita natin ang pag-uusap ni Jesus at ni Peter, kung saan tinatanong ni Jesus si Peter, "Mahal mo ba ako, Peter?" At ang sagot ni Jesus sa oo ni Peter ay, "Feed my lamb, shepherd my sheep, feed my sheep." At sa verse 19, mababasa rin natin ang pag-aalay ni Peter ng kanyang buhay sa Diyos at sa mga anak ng Diyos. Ang magbibigay kahulugan pala sa ating buhay ay kung paano tayo nagmahal. Paano natin inalay ang buhay natin para sa iba. Ano yung pumupuno ng puso natin na wala na itong lugar para sa Diyos at sa ating kapwa? Kaibigan, patuloy ka sanang magtiwala sa Diyos na may tiyaga at pagpapakumbaga. Patuloy na umasa na magiging okay din ang lahat kung sa Diyos ay kumapit ka. At patuloy na magmahal sapagkat ang Diyos ay di kailanman napagod na mahalin tayo hanggang kamatayan, hanggang magpakailan.